Lieutenant Colonel Adrian Aculiador, ang Deputy Provincial Director for Administration ng Negros Occidental, nakatanggap nga sila ng impormasyon na may massive vote buying sa bayan, kaya hindi sila tumigil sa pag-iikot. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect na harap sa reklamong sa paglabag sa Fair Elections Act at sa kulungan nga ang diretsyo ng mga suspect na ito. At eksaktong alas 6 naman kanina, Ali, ay maayos namang nakapagbukas ang polling precinct. Ito'y sa kabila nga ng mga nangyaring karahasan nitong mga nakaraang linggo. Ang Moises Padilla ang kaisa-isang bayan sa buong Visayas at isa sa 3 bayan sa buong Pilipinas na nasa ilalim ng COMELEC control. Matapos nga ang mga kaso ng pang-ambush nitong mga nakaraang linggo, pinuntahan na rin ito ni Pangulong Duterte at nangako na bibigyan ng hustisya at kinausap na rin niya ang mga local officials dito. At yan mo ng latest mula sa Negros Occidental, ako si Jake Soriano, nakatutok sa eleksyon 2019. Eleksyon 2019! Bago natin puntahan si Emil Sumangil, gusto ko lang tanongin si Goyo, yung pamahagi na election paraphernalia, pwede ba i-contest yung bawal talaga yan, di ba, Goyo? Well, mean to say, election paraphernalia, bawal talaga yan. Bawal, I mean di ba? say, sample ballot, sample lists are, for me, that's allowed pa naman eh. Basta labas lang. Sa labas But I mean lang. say, the sample ballot, sample list, is just a list of candidates. Hindi yung dapat walang mukha niya, walang campaign propaganda. It's just a list. Di ba? Pagtulong lang sa mga botante. At saka wala nakikita pera. Pang-guide. May certain distance ba? Dapat, Yeah, dapat it should be outside the voting center. Okay. O, si Emil. Emil Sumangil, nasa Kabanatuan Nueva Ecija. Botohan na nanatili maayos. Emil, pasok! That's good. Good morning, Joel, Igan, and Ali. Pinag-uusapan nyo ni Atty. Lara Sapal yung tungkol sa sample ballot. Narito ako sa entrance exit ng Lazaro Francisco Integrated School sa Cabanatuan City. Sako-sako na ito kung hakakutin. Nagkalat ang mga sample ballot at ilang pang eleksyon na paraphernalias na ipinamimigay ng ilang mga taga-suporta ng mga kumakandidato dito sa lugar natin kinalalagyan. May kasaysayan ng gulo na may kaugnayan sa eleksyon. Ang buong lalawigan ng Nueva Ecija, Igan, Ali, and Joel. Pero mula kagabi, mula nang tayo dumating hanggang sa mga oras na ito. So far, walang problema sa peace and order. Yung mga vote counting machine na tinatawag, narito sa mga voting precinct ng eskwelahan kung saan ako naroon, kung saan higit 200,000 ang boboto. Wala ring hassle, walang problema, gumagana na maayos, pagaman tama na ang napakainit na tama ng araw. Ganap na alas 10 pasado ng umaga. Ngayon, ang nagiging problema lamang dito, Igan, Ali, Joel, ay yung nawawalang mga pangalan ng ilan sa mga kababayan nating boboto. Yung patay, nasa listahan yung mga tao na mawala. Yung boy, wala. Yes, yung ilan sa mga kababayan natin, Igan, Ali, Joel, particular, yung mga senior citizen at yung pang mga may kapansanan, ilan sa kanila ang umuwi na lamang at nagpa siyang hindi na bumoto dahil yung kanilang kalagayan, hirap na nga, walang nagtutulak ng kanilang mga wheelchair, hanggang doon lang sila sa gate pinalalayan. Pagdating dito sa mga voting precinct, wala kanilang pangalan dito sa listakan, wala pa nagkaasikaso sa kanila dahil hindi na mahulugang karayom itong pasilyo ng eskwelahan kung saan tayo naroon. Umuwi na lamang, nagpakatid sa mga nakantabay na tricycle dito sa labasan at susubukan pa raw nilang bumalik pero sa tindis ng init ng araw ngayon na wala pa tayong nakikitang nagsisibalik ng mga kababayan nating senior citizen na nagsialis kanina dito sa eskwelahan na aking kinalalagyan. Ulitin ko lamang, vote counting machine, walang problema, yung mga listakan lamang ng mga putanting mga kababayan natin. Diyan nagkakaroon ng problema. Yung mga karating na lugar na itinuturing pa rin hotspot, Igan, Ali, Joel ng Cabanatuan City, yung mga bayan ng Aliaga, Jaén, Santa Rosa, pinaikutan natin ngayon sa mga kasamahan nating team, remote teams, at pinamomonitor natin kung ano ang sitwasyon. At kung meron man, huwag naman sana, agad akong manunumbalik sa aking papawid para iulat sa inyo ang latest development mula dito sa aking kinalalagyan sa Nueva Ecija kung saan nasa kulang 2 milyong mga kababayan natin Nueva Ecijano ang boboto. Mula pa rin, mula pa rin dito sa Nueva Ecija, ako si Emil Sumangil, nakatutok sa eleksyon 2019. Thank you. Salamat, Emil. Thank you, Emil. O, ito, mga natanggap namin. Goyo, sagutin mo to, ha? Sa Dasma, Cavite. Yes. Nagtataka sila, bakit ang gamit sa pag-thumb mark, basa yung ink. Okay. Masyadong saturated. Ano sa ink pad din ba yun? Basa daw eh. Kaya dapat daw, ba't hindi water-based daw na madaling matuyo?
ink for the... Ito, sabi Thumb niya, mark. sa balota. Ano bang ginagamit na thumb? Dapat after yan, di ba? Oo nga, kaya Should be nga. after, but Ewan ko, basa eh. siguro na dilute, nalagyan ng tubig or... Oy, actually, ito nga, yung sa pag-thumb mark. Ang balota ba dapat may thumb mark? Wala. Diba? Oh, yun na nga. Wala yun. Dapat wala. Malinis. Wala talaga. Sa isang Walang presinto- thumb mark sa kahit anong balota. Sa isang Kasi presinto that's sa way Manila, eh. inutos pa nung election na... Yung electoral board. Oo, electoral board na lagyan. May space kasi pala sa balota na square. Oo. So, Hindi, for thumb mark daw yun. but ako, I wouldn't do that because that can cause smudges, di ba? And Kaya nga. in fact, in that case, na-reject yung Unnecessary ballot. marking. Yes, na-reject yung balot niya. Balot, ano niya. At teka muna. Ito pa. Sandali, ganito. Nolasco High School, alam mo ba? Sa amin yan. Sa Tondo, Maynila, all polling precincts have newly posted posters. Newly posted posters. Reminders during calamity. Yung daw nakalagay doon. Tapos merong caricature nung Nung kandidato. Kandidato sa... sa pagka-alkalde. Saan nakalagay? Nakapost daw sa eskwelahan. So, doon sa parang ano Nolasco. yun? Bawal yun. Sa eskwela. Naku, eskwela Di ba ko yan. bawal yun? Dapat Gayo? bawal yun because that promotes the candidacy of a particular Pero individual. walang nakalagay na vote for me. But I mean, say, kung makita mo yung mukha ng isang kandidato sa voting center, sigurado maisip, uy, kandidato pala siya. Ay, di pag naisip mo siya, walang niya siya. Bakit bawal ito? Nandiyan pa ang kanyang mga mukha. Kaya- That's still campaign Paglabag propaganda yan, kasi... Pwede kasuhan. Ah, Dikin nyo na yan. Ito, strategically posted in blackboard in front of the voter's seat. Ay, nako. May natanggap si Commissioner. Okay. Yung balota, Ali Joel, meron ng shade. Ha? Pagbigay, tama ba? Pagbigay sa kanya. Pagbigay doon sa botante. Paano? Sige, kwento mo. so in Romblon, Romblon. may natanggap kami na yung isang botante nag-shade for a particular candidate. Pag feed sa ballot, nag-overvote. Okay. Overvote. So parang... Wala na yun. Bakit nag-overvote? Nag-overvote? Isa lang sinade niya, di ba? Yun. Importante, tingnan mo. Bakit nag-overvote yan? Bakit, there's a shade there. The second one is, pag yung ibang natanggap ng balota, naka-shade na yung oval sa ibang kandidato. Yung sa pangalawa, it's electoral board ang naglalagay. It can be somebody na naglagay doon. But yung iba, yung unang report is, pag feed talaga, the person voted for one candidate, but nag-overvote. So, Kunyari, pagtanggap ko, ba't may shade na pwede ko isoli? isoli mo kasi... Dapat palitan yun, di ba? Palitan yan. Dapat malinis na malinis. Walang ka-shade yung balota. Ang problema lang doon is, kung mangyari dan, you have to put it in the minutes of voting. I-contest nyo yung proceeding sa cluster precinct. Kasi, mali yan eh. And that's just one province. May isa pa sa Basilan. Ano sa Basilan naman? Basilan, pag shade sa isang kandidato, ang kandidato mismo, nag-shade ng balot, di ba? Siya mismo. Siya mismo nag-shade, di ba? Oo. Pagkatapos doon, pag feed niya sa BCM, paglabas sa resibo, ang kalaban ang nakalagay na pangalan. Binoto niya. Binoto niya yung kalaban niya. I tweeted, I'll text you the screenshot. Saan yung BCM na yan? Magkano yan? Hindi, ang presinto yan, I'll just read to you the precinct ha. Ay, paki-follow up natin yun ha. Clustered precinct 07050018 Barangay Tumahubong in Sumisip. Sumisip Basilan yan. Kaya nga, na pag-feed niya siya mismo yung kandidato. ang kandidato Siyempre, boboto niya sa sarili niya. Pagkatapos, pag-feed niya sa balot, ang lumabas na resibo, Pangalan nung kalaban. So, I'm So trying to help explain. dapat pala titignan mo talaga yung resibo mo, no? Tignan mo yung resibo. So that's a case na... Usually ang resibo, di ba? Iiwan mo yan eh. Di ba? Iiwan mo yan. Hindi mo pwede. Ilalagay mo Pero sa... check mo muna. I-check mo muna. Kasi Kaya nga kanina eh. pag boto ko, I check the receipt talaga. Ano nakalagay? Maribik. Dapat talaga Labio na. Labio. Nobel. Soto. So, bakit nangyayari yan? Di ko alam. Daya na yan? It's unusual kasi Pero BCM yan eh. Kaya ba na dayain mismo yung BCM? kasi the system is supposed to have a software that's certified by the Technical Evaluation Committee. Dapat yan, certified yung software na yan. Kung iba yung hash code yan,
that's a different So software. that's one contention, Goyo. Kasi- Para wag dati ituloy yung computerized election. Ang problema nito, Sa akin, palitan mo na yung Smartmatic. ang problema nito is may ibang tao talaga who want to torpedo the automated elections. Sasabihin ko na, they want to torpedo the automated elections, pero ang gagawin nila, they'll create more problems. Kasi automated elections solves a lot of problems. It doesn't solve all the problems, but it solves a lot of the problems sa elections. Yung ibang tao, ayaw lang yan eh. So with the VCMs, na-minimize ang cheating in the elections. But there's still human intervention. No? May human intervention importante yan, pa ah. rin. Ito, may nag-text na mo ang sa mga balita nyo, may trending na yata na failure of BCM. Hindi ko alam kung anong plano. Sa mga report ba natatanggap natin, umabot na ba sa napakaseryoso na? At what point will they declare Para sabihin na, mo ang election natin ngayon sa BCM may problema at apektado na yung future election. Determining the seriousness of the problem is dependent on the person. For example, yung kandidato, he's shaded pagkatapos ibang lumabas. Ayun na nga Sa kanya, that's very serious. Bakit sa atin, hindi tayo maapektuhan yan. But yung iba na, for example, yung nag-overvote, or yung iba na, yung machines are not Pero working. alam mo, apektado ako niyan eh. Baka hindi lang yan ang nag-iisang kaso. Sana, di ba, iboboto ko, hindi lumalabas. Paano yan? And again, you have to look at this is the fourth automated Hindi election. naman- Dapat wala na sana problema ngayon. Hindi naman exaggeration yung mga report na natatanggap I mean, say, natin. No? they gave me the precinct number, they gave me the municipality, they gave me the barangay. So, they have, kung May nagluloko specifics, sila, may specifics kung na. nagluloko sila, hindi nila ibibigay yung detalye, di ba? Yun nga. Pero kasi yung mga problema, I would think, like let's say sa balota, nandun pa rin sa bumumoboto, di ba? Oo. Kaya nga. Na kailangan siguraduhin mo na yung inabot sa yung balota, wala pang nakashade. Hindi, buti nga yung mga botante, Ali, ano sila eh, no? Alisto na sila. Alisto sa- sila Oo, ngayon, alisto which is- lang which is kayo. good. I mean, say, but these things you have to report para at least masolusyonan ng COMELEC. And COMELEC should answer these questions. Yun nga, asan ang mga opisyal ng COMELEC? Anong balita mo ba? Busy sila? Nakita ko si James kanina. Si James ay spokesman yun eh. Ah. Gusto ko marinig yung mga opisyal dahil mas ika nga, opisyal yung kanilang ibibitahong statement. Iba kasi- Pero di ba kanya-kanyang rehiyon sila? Baka busy Wala, lang. wala nang no ganon? commissioner in charge for the different regions. O, ano Alam ko, ngayon? wala yan. Asan na sila? Ilan ba yan? Ilan ang commissioner natin? There are ngayon? 6 commissioners and 1 chairman. Ilan ang chairman? Isang chairman. Isa lang ang chairman? May flash report tayo. Ay, Parang flash report wala eh. tayo. Teka lang ha. Sumeradyo, DZWB, Last Report! Mula sa DXTD, Ano ba yan? MCMN, Osamis City, Barangay Kagawad, patay sa Oy. pamamaril matapos bumoto. Detalye ng ulat mula kay Neptali Bartolenio. Good morning. Neptali Go ahead. Bartolenio. Line 49. Ayun na, CNN. Election violence, Barangay Okay. Kagawad po patay sa pamamaril. Babalikan natin. Nakaraang bumoto, babalikan natin si Neptali. Okay, si Nimpa, may report na si dating BP. Judge Marbina ay pinasamahan sa isang opisya. Okay na muna. Neptali, go ahead. Yes po, patay dead on arrival ang isang barangay Kagawad at dating barangay chairman ng poblasyon 1 Clarin, Misamis Occidental at kasalukuyang barangay Kagawad na si Rick Isidro Moreno. Matapos na ito ipagbarilin ng hindi pa nakilalang salarin. Ayon sa investigasyon ng PNP Clarin, Misamis Occidental, mula matapos bumuto ang nasabing barangay Kagawad, pauwi na ito sa kilang bahay ng Tinambangan nang hindi pa nakilalang salarin at binaril ng isang beses at tinamaan ang ulo nito. Daling agad na dinala sa pagamutan ng Osamis City, ngunit idineklara ng attending physician na dead on arrival ang nasabing barangay Kagawad. Sa ngayon, patuloy pa ang inimbestigahan ng mga ng PNP Clarin, Misamis Occidental ang nasabing pangyayari. Ako si Neptali Bartolenio ng DXDDCMN Osamis, nakatutok sa eleksyon 2019. Thank you. Dating you. BP Judge Binay pinasamahan sa isang opisyal ng COMELEC sa presinto Binotohan sa lungsod ng Makati. Ayon sa komisyon, so boboto siya uli. Nimpa, paano? Yes, hindi na siya pupunta Hindi na. ulit, Taigan. Ang mangyayari, yung kanyang balota na 8 beses na na-reject nung unang vote counting machine doon sa presinto 550 sa Makati ay isusubo doon sa second VCM.
yung naging replacement dun sa replacement. unang Yung pumalya. bago na, yung bago. O yung bago na. Ang information natin ay nanggaling kay Attorney Francis Arabe. Siya yung Director ng Education and Information Department ng COMELEC na siya ng personal na sumama kay dating Vice President Binay papunta sa kanyang presinto. So kung ito'y sinubo uli at nireject, si Binay na may problema, ganun ba? Hindi naman. Ang may problema yung balota. Hindi naman balota So kaya na sinamahan na ni Director Arabe para ma-determine kung BCM pa may problema ulit. 6 na beses na. Yung ibang mga balota ng ibang botante, hindi naman nagka-problema. Kasi ang Tanging naging si VP problema, lang. yung una kasing VCM, nagamit siya sa pagboto. Ngayon nung kay dating VP Binay na, nireject 4 times, tapos inulit-ulit ng 4 times, nireject pa rin. Yung mga sumunod daw na bumoto, ay hindi na rin tinanggap yung balota sa VCM. Oo, so doon nagalit si VP Binay, pumunta siya dito sa COMELEC at nagreklamo. Wala naman siya nakausap dito na chairman o commissioners ng COMELEC kasi wala pa rito. Hinahanap din namin. Ang nangyari, ang kumausap kay dating VP Binay, sina Director Jimenez, Director Arabe, at ang naging desisyon, ang sabi ni Director Arabe sa akin sa telepono ngayon lamang, sa kanilang pakikipag-consultation sa commissioners ng COMELEC, samahan na para makita yung problema, para kung sakaling mangyari ito sa ibang lugar, ay maalam na nila yung kanilang solusyon. Ngayon, nakapila daw ngayon si VP Binay doon sa Presinto 550 sa San Antonio Elementary School sa Mayapis, sa Makati, at ang inaantabayanan yung pag-feed ng mga balota doon sa pangalawang VCM. So since nandun daw si VP, ating VP Binay, ay siya na yung pwedeng personal na magsubo ng kanyang balota doon sa pangalawang VCM. Ngayon, kung may problema doon sa kanyang balota, i-replace yan. Ang text message naman sa atin ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, yun ang directive kung defective, kung may marka halimbawa dahil sa printing o mayroong problema sa QRT code ng balota, i-replace yung balota ni VP Binay at pabobobotohin siya ulit. Siyempre, ilalagay sa minutes na na-reject yung balot, isasantabi na yon at yung isusubo na dapat dun sa pangalawang VCM ay yung kanyang balota. Okay. So, yan ang update mula dito sa PICC. Ako si Nympha Ravelo ng GMA Super Radio, DZWB nakatutok sa eleksyon 2019. Hindi kaya hirap na hirap sa Makati kasi puro Binay ang tumatakbo doon. Nahirapan yung BCM, di ba? Di ba? Teka, punta tayo kay Benji Liwanag sa Krabi Action Center at si PNP Chief Police General Oscar Albayalde kumpiyansa na bababa ang insidente ng karahasan na may kinalaman sa eleksyon 2019. O Benji, baka hindi pa niya alam, pinatay. Oo, Kagawad. Patuloy yung kumukuha at nangangalap ng impormasyon na magkagawad itong Philippine National Police. Partikular itong National Election Monitoring and Action Center. Dito yan sa Campo Crame. At malaking paniniwala ditong si PNP Chief Police General Oscar Albayalde may tuturing na mababa pa ang bilang ng mga election-related incidents o itong ERI ngayong election 2019. Sa pahayag ni Albayalde sa PNP National Election Monitoring and Action Center o NEMAC dito sa Campo Crame, nasa 43 ang mga insidente sa naitala sa pagsisimula ng botohan alas 6 ng umaga kanina. Base sa ulat, 20 ang patay, 24 ang sugatan at mga nasaktan, 29 naman ang walang mga pinsala. Ang mga bilang ayon kay Albayalde ay 60% mas mababa sa 106 na insidente na naitala noong taong 2016 elections. Sinabi pa nitong si Albayalde, inaasahan niya na hindi na gaanong madadagdagan pa ito hanggang sa matapos ang election 2019. Naging maayos naman anya ang mga lugar ng Mindanao na itinuturing na mga hotspots kagaya ng Region 12 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ay nanatiling zero incident ang naitala hanggang kahapon. Maliban na lang sa mga pagsabog na may tuturing na isang uri ng pananakot. Ito'y sa Datu Odin Sinsuat at Cotabato City at maging sa ilang pang mga lugar. Iniimbestigahan na rin nila ang mga naturang insidente. Ako, si Benji Liwanag ng Super Radio, DZWB, nakatutok sa eleksyon 2019. Alright, nasa La Huerta Elementary School sa lungsod ng Parañaque, mga botante nagkakaproblema raw sa pangalan. Naitala daw po yan ng PPCRB. Alamin natin ang balita yung malaki Manny Vargas.
Michael. Yes, Kuya Joel, nakasama ko si Ginoong Enrique Davila, coordinator ng PPCR Visit sa Luberta Elementary School sa Parañaque. Sir, kanina po nagkausap tayo, nasa 18 na yung mga kababayan natin na nagkaproblema po sa kanilang mga pangalan, registration dito sa pagboto ng election 2019. Tama yun. 18 na. Sa ano po yung karaniwang problema? Bakit hindi nakikita yung mga pangalan nila? Kung hindi makita ka agad, typographical error, nag-asawa, nag-change ng name or yung spelling. Pero nare-resolve naman kaagad. Ang mas matinding problema, yung mga bagong lipat dito galing na ibang lugar o ibang karsada. Pero na-resolve din ng COMELEC. Doon sa 18, 8 ang problems na ganyan. Yung pangalan. Either full name or sobra or mali or married name or whatever. Yung next 5 is talagang wala yung pangalan. Yes. But they have voted here before. Or yung asawa nila nakalista pero sila wala. Ano raw po yung dahilan? Bakit ganon? Bumoto sila ng nakaraan pero wala yung pangalan nila. Hindi ko pa alam kasi mamaya pa kami mag-uusap ng mga taga-COMELEC. Yung recap namin after 6 p.m. today. So sa ngayon sir, maliban po dito, wala na pong malaki pang mga problema na i-report po sa PPCRB? Walang malaking problema na kailangan pag-usapan. In fact, considering from 5 a.m. up to now, relatively smooth, kahit na mas maraming matanda kaysa sa mga bata, maayos, quite peaceful and orderly. And nominal technical glitches sa machines. Salamat. Yan, si Ginoong Enrique Davila, coordinator ng PPCRB dito sa Luberta Elementary School. Maliban nga dito na hindi pa nire-report sa kanila yung dalawang insidente nga na pinapagis natin ng technical support ng COMELEC na na-reject yung mga balotas at tuluyan na ng problema dahil nga sa naging resulta ito noong naganap na paper jam sa isang makina ng VO isang BCM dito naman sa Luberta Elementary School. Ako si Manny Vargas ng Sunta Radio, Biso na Kofi, nakatutok sa eleksyon 2019. Ito lang po yung, yan. Eleksyon 2019. Ito lang po yung pagkakataon. Super Radio, DCWB. Talaga nagmamadali Special ka. coverage. Yung mga patay. Yung mga patay, Igan, Ali. Yung mga patay, buhay pa rin. Ilang mga patay na buhay pa rin. Alam nyo, sa listahan ng mabotante. Saan? Sa lungsod ng Caloocan. Nako, Glenwego. Patay na, pero buhay pa rin sa listahan nga ng mga botante. Yung ilang mga botante dito sa Maypaho Elementary School sa lungsod ng Caloocan. Sa Talanag Parish Pastoral Council. Sino yan? Voting. Mahigit 20, marami-rami ha? Mahigit 20. Oo. Aba! Nasa tenement lahat yan? Oo, ayun. Kinumpirma nila, napatay na. May mga kamag-anak mismo yung lumapit, Igan, Ali at Joel, ano? Yung mga kamag-anak mismo ang lumapit, sinabi nila, patay na yung magulang namin na yan. Patay na yung kapatid namin na yan. So sa tala ng PPCRB booth, sa kanilang mga volunteer dito, nasa mahigit 20 na. No? Yung nagsabi sa kanila, napatay na, pero nasa listahan pa rin. Pero binabanggit naman ni Principal Josepina Tamayo, ng Maypaho Elementary School na kanila namang agad na i-address o nasolusyonan yung problema. Dahil wala naman daw magiging problema. Hindi naman nakaboto. Patay pero hindi nakaboto. Hindi naman. Ay, maganda na dito sa ating vote counting machine. Meron pa kasing verification yan, ano, nakikita yung mismong larawan ng botante. Kaya magugulat ka siguro kapag baka magulat kapag iba yung mukhang lumabas doon. Ano? So, ibig sabihin, sinasabi ng kanilang principal, yung election supervisor, na wala namang problema pagdating doon dahil may mukha naman daw yung mga botante. Kaya wala magiging aberya. Samantala, ang masakit ang ulo rito sa Maypaho Elementary School, yung mga polis. Dahil kaliwat kanan talaga, yung mga namimigay ng sample ballot sa labas ng Maypaho Elementary School. At yun nga, meron pang isang lalaki doon, nagtayo pa ng booth para lamang magbigay ng mga sample ballot. Wala pa rin sa lungsod ng Caloocan. Ang inyong kapuso, Glenn Huego ng Super Radio, DCWB nakatutok sa eleksyon 2019. Alam mo, hindi pa napupurga talaga yung COMELEC list of voters. Nung time mo ba, ang dami rin patay na sa listahan, Goyo? Sorry, that's a continuous effort, no? In cleansing the list of voters. Marami kasi doon na
like this voters, baka namatay sila in 2013 but hindi pa na-purge galing sa list of voters, diba? Sa book of voters. Dapat there has to be an effort by COMELEC to cleanse the list. They have to be proactive para mag-reach out sila sa Office of the Civil Register para mabigyan sa kanila yung mga listahan ng mga patay. Oo nga. Or automatically, di ba? Pag merong death certificate na. No, they should report it naman to COMELEC, but ang problema lang is, I don't know, bakit nangyari. Pero yung bilang ba ng patay magagamit eh, no? could affect the result? Hindi naman. I don't think so. Kasi kamukha nun, hindi naman nakaboto. Pero pandagdag Hindi, tsaka buti sinusumbong, no? Tsaka walang intensyon na gamitin sa ibang buti botante. sinusumbong talaga yan. Importante yan. May pagkakataon kinikwento nga ni Igan, yung asawa niya, tagal lang patay, pero nakakaboto pa rin. Or like kung kunwari sa statistics, no? Na meron tayong ganitong karaming ilang milyong botante, pero hindi pa nga purged. Ay, We purged millions before na eh. Before, sa 20... Tama, nasa million for eh. 2010. meron tayong, ito, ewan ko, ano reaksyon mo rito, Goyo, ha? Sako-sakong sample ballot at pang campaign para Pernalias nasamsam ng QCPD kaninang umaga. Asan na? Meron bang ano doon? Is there something fishy kapag ganon? Pag may nasamsam kang election para Fernalia? Si Alan. Dapat, kung nakabalot lang yan or nakalagay lang sa isang lugar na hindi didistribute, wala. siguro that's campaign material na hindi Excess. nabigay before, diba? Sobra. Wala. Hindi Naputol si napamigay. Alan. Naputol si Alan. O, balikan natin yung Romblon. Okay. Anya ba? Ano ba? Hello. Yun na. Igan. Ayan, si Alan. Teka, ghost reporter ba to? Kanina pa kita tinatawag eh. Go ahead. Sasabihin ko na nga sana. Sako-sakong Igan na sample balot at iba pang campaign para Pernalias ang nasamsam na mga tauhan ng Quezon City Police District malapit sa 2 eskwelahan sa Barangay Batasan Hills. Ayon kay QCPD Director Brigadier General Joselito Esquivel Jr., nasamsam nila mula sa mga taga-suporta ng mga kandidato na namimigay malapit sa President Corazon Aquino Elementary School at Batasan National High School. Sinabi ni Esquivel na bawal ang pamamahagi ng sample ballots at iba pang campaign paraphernalia lalo na sa paligid ng eskwelahan. Maliban sa pagsamsam sa mga campaign paraphernalia at sample ballots, itinaboy din nila yung mga supporter ng mga kandidato sa lugar na may bitbit na mga ito. Samantala, dumating din sa lugar si PNP Chief General Oscar Albayalde at NCRPO Director Major General Guillermo Lizar para tignan naman ang sitwasyon sa ilang mga eskwelahan. Ako si Alan Gatos ng Super Radio DCWB, nakatutok sa eleksyon 2019. Eleksyon 2019! Okay, magbabalik tayo. Pagbalik natin, may mga bagong balitang natatanggap po si Goyo. Mga may shade Overvote. Overvoting. Grabe, overvote. Isa lang ang Yung binoto, spoiled nag-overvote. tuloy, Hindi kaya may spoiled invisible ink yun. Hindi, sige pa. That's weird, That's not supposed to happen. Yeah, sasagutin natin yan sa pagbalik ng ating special coverage. Super Radio DCWB Special Coverage Eleksyon 2019! Oras natin. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B. Tuloy-tuloy po tayo sa ating special coverage. Nakalinya ng ating mga Super Radio reporters. Medical Assistance Desk sa Rizal High School sa lungsod ng Pasay patok sa mga senior citizen at may kapansanan. Detalye ng ulat, Tuesday New. Nasa ground, no? Oo, Ali, Igan, mahigit 50 pasyente na ang dinulugan ng medical staff dito sa Rizal High School sa Pasig City. Ayon kina Marian Roxanne Damian at Dale Balitaw, dalawa sa naka-duty na medical staff,
karamihan sa mga nagpakuha sa kanila ng blood pressure ay pawang mga senior citizen at persons with disabilities. Sa katunayan, ipinatawag sila sa mismong Emergency Assistance Polling Place o yung tinatawag na EAPP sa isang gusali dito sa Rizal High School dahil mayroong isang senior citizen doon ang nahilo. Nakapagtala sila ng mataas na presyon nito, 160/100. Ang dahilan, maaga raw umalis ng bahay, pupunta rito para maagang makaboto nang hindi pa nag-aalmusal. At samahan na rin yan ng init ng panahon, kaya tumaas yung kanyang presyon. Kaya naman ayon dito kina Ma'am Roxanne at Ma'am Dale, hindi sila nakaalis kaagad doon sa APP na nandito lamang sa kabilang bahagi nitong kinatatayuan ko ngayon dahil halos lahat tuloy ng mga senior citizen na nandoon ay nagpakuha na rin ng kanilang BP. Samantala, nakasalubong ko dito sa may hagdan, dito sa isang gusaling kinatatayuan ko ngayon, itong isang 83 years old na si Lolo Ruben. Inaalalayan siya ng 3 niyang kaanak. Galing pa sila sa 3rd floor. At humahawak sila sa railings ng hagdan. Dahil tinatanong ko kung bakit hindi na lang doon sa EAPP sa baba sila bumoto. Kaya marami din daw kasing tao, puno na rin. So sa kagustuhan na sila ay makaboto, hinaga na umakyat sa hagdan hanggang 3rd floor. Nakikita nyo ngayon, may isa pang lolo. Si Lolo. At nasa 2nd floor ako ngayon, siya naman nakaboto na rin. Kanina nakita ko rin siya na umaakyat ng hagdan, inaalalayan ng kanyang kaanak. At hindi lang 3 na mga nakatatanda yung nakita ko na umaakyat ng hagdan patungo ng 2nd floor o kaya ay 3rd floor. Pero sa dapat nilang bumoto. dapat pag senior ground floor na lang. Puno nga daw kaya nga pinili na lang nila umakyat. Actually, nakakahiya dun sa mga bata at able-bodied tapos hindi ka boboto, nakikita mo yung ating ganyan ka-senior. Oo, Igan, Ali. At ang nakakatuwa naman doon, sa isang banda, kahit matanda na sila, ay yung pagpupursige nilang pumunta rito para lang makaboto. Ay pumupunta pa rin sila kahit na umaakyat na lang hagdan at naglalakad. Ito naman sa gawing likuran ko kanina, may dala-dala namang wala pang 1 buwan na bata dahil gustong bumoto, sanggol pa lang, bit-bit para lang makaboto. Sa mga sandaling ito, tuloy-tuloy lamang ang botohan dito sa Rizal High School. So far, wala naman silang malaking problema na nararanasan sa mga sandaling ito. Ako si Tuesday Sadunyo ng Super Radio DZBB, nakatutok sa eleksyon 2019. Okay. Thank you, Tuesday News. Samantala, yung pinag-uusapan natin, yung pilot testing nitong voter registration verification machine. Aba, tingnan mo, ito, Attorney Goyo, yung 10 sa 15 VRVM, no? Sa Buhangin Central Elementary School sa Davao City, yan ay hindi raw gumana. Sa lugar pa ng Pangulo, Oo nga. Ian Cruz, good morning. Ali, 10 nga sa 15 VRVM dito sa Buhangin Central Elementary School ang hindi gumana kaya nauwi sa manual ang verifikasyon ng mga botante. Nagresulta tuloy ito ng pagbagal ng proseso kaya marami ang patuloy na nakapila sa iba't ibang clustered precincts. Higit 14,000 ang botante dito at hindi nga katulad, Ali, ng nangyari sa mga gumana na VRVM na naging mabilis na nakukuha ng machine ng thumb mark kaya agad silang pinaboboto ng mga miyembro ng BEI. Sa polling center din, sa Bato, sa bayan ng Santa Cruz, sa Davao del Sur, 3 naman sa 5 VRVM ang nagkaaberya. Kasama nga ang Davao City at Davao del Sur sa 14 na pilot areas na itinakda ng COMELEC upang subukin ang VRVM ngayong eleksyon 2019 at kung magiging matagumpay, maaari na raw itong gamitin sa buong bansa sa eleksyon 2022. Gayon pa man, nakaboto pa rin sila. Yes, Ali, ang ginagawa nga yung tulad ng mga nakaraang eleksyon, bali ang verification ng ating mga kabayan ay doon sa nakalista. Doon sa voters parang may fallback, di ba? Mano-mano, Ali, hindi kasi katulad nga kung nakuha yung thumb mark mo, kung gumana yung VRVM, may ilalabas ka agad itong maganda, hindi sila flying voter. Na makikita ito, Ali Igan, doon sa screen, yung lahat ng impormasyon mo, yung picture mo at yung address mo, lahat na. So, ang mangyayari,
madali ka makaboto, pero ito talaga manual, talaga tinitiyak nila na ikaw yung nasa picture, pirma mo ito bago talaga ikaw makaboto. Kaya yun, ang nagiging resulta nga ay humahaba ang pila at ganon, parang naging tulad ng mga naging proseso ng mga nakaraang eleksyon na sana ay mas napabilis sana kung gumana yung lahat ng BRVM. At aliigan sa ngayon ay umiiral pa rin ang marcha sa buong Mindanao, kasama na dyan ang Davao City, pero sa ngayon ay nakikita naman natin na dito sa area ito ng Davao City ay naging patuloy na naging mapayapa ang pagdaraos ng eleksyon. Ako si Ian Cruz, ang GMA News sa Katutok sa eleksyon 2019. Super Radio DZWB Last Report! Sa mga ngayon palang lalabas ang bahay at boboto, meron tayong advisory, thunderstorm. Yan. Sa Pag-asa. Saan lugar yan? Magbabaon ka ng payong at kapote. At least yung init medyo. Batangas. Quezon, Tarlac, Pampanga, sa loob ng 2 oras, makakaranas ng heavy rain shower, kasama na yung mga pagkulog at malalakas na hangin sa nabanggit na mga probinsya. Ito kaya dito patuloy na inabisuhan yung publiko kaugnay sa mga flash flood at landslide kasunod ng ipinalabas na thunderstorm advisory ng Pag-asa. Anyo Kapuso Alagats ng JB Super Radio, DZWB. Parang wala pang Super Radio DZWB Last Report! Babalitaan ng mga nag-brown out, Anong wala? Meron pa. Meron. Mamaya. Power outages na. Meron. Sa Leyte. Mamaya, alamin natin detalye. Samantala, dito muna tayo Senior sa citizen ulat pa ni rin. Mark Macalalad. Ilang senior citizen mas piniling umakyat sa ikalawang palapag ng Marikina Elementary School para makaboto sa halip na bumoto sa mga itinalagang accessible polling place. Mark Macalalad, good morning. Magandang umaga. Kahit nga mayroong itinalagang emergency accessible polling place, itong Commission on Elections ngayong election 2019 na ipinili pa rin ng ilan nating mga kapusong senior citizen na bumoto sa ikalawang palapag ng paaralan. Ito yung Marikina Elementary School dito sa Barangay Santa Elena, Marikina. Nakapanayam ng Super Radio DZWB si Henry Sereño, pati na rin ang kanyang asawa na si Belia Sereño. Sinabi na kahit na sila ay nasa 60 taon na, mahigit yung edad nila, ay pinili pa rin nilang bumoto na magkasama dahil na nabatid na ngayong election 2019 ay nahiwalay sila sa kanilang mga anak. Ang sinasabi nila, mas gusto nila na bumoto na magkakasama na pamilya, kaya kahit na merong emergency polling places para sa mga may edad na, ay mas pinili nilang makasama ang kanilang pamilya. Samantala, yung iba namang senior citizen na nakapanayam natin, kanilang sinabi na wala silang alam na meron palang area na idadaan para sa kanilang pumili. Kaya naman, matapos nilang malaman kung saan silang presinto boboto, ay dumiretso na agad sila doon at hindi na pumunta pa dito sa unang palapag kung saan nakalagay dito yung emergency polling place. Samantala, base sa impormasyon naman na nakuha ang Super Radio DZWB kay Remia Ricabar, siya yung DepEd District Supervisor, kagaya ng ibang paaralan na napuntahan natin, nagkaroon din ng aberya itong VCM o vote counting machine. Dahil kanina, meron isang VCM na nagkaroon ng paper jam at inabot ng mahigit 3 minuto bago ito na isaayos. Meron naman ngayon ditong mga tauhan ng COMELEC na nag-iikot para i-check maigi ang kondisyon ng mga VCM para malaman kung nagkakaroon pa rin nga ba ng paper jam. Samantala, sa mga oras naman ito ay painit na ng painitang panahon habang papunta tayo sa kalahating oras o magkakalahating oras na ng botohan ngayong eleksyon 2019. Ako si Mark Macalalad ng GMA Super Radio DZWB nakatutok sa eleksyon 2019. Dumako. Thank you, Mark. Dako tayo sa probinsya. Anong binabanggit mo? Brownout? Speak out, tinatanong ko pala, wala pa bang report ng power outages, brownout, blackout? 5 barangay, Ali, sa Maasin, Southern Leyte, nakaranas ng brownout. Jevic Epis ng DYDM AM. May report dyan. Jevic, good morning. Magandang umaga, Ma'am Ali at Sir Igan. Kaninang umaga nakaranas ng brownout ang 5 barangay dito sa Maasin City, probinsya ng Southern Leyte. Base sa ulat ng Local Electric Cooperative ng Suleco dito sa Southern Leyte, may naranasang military power interruption ang 5 bukiring barangay sa lungsod ng Maasin. Mabilis namang tumugon ang mga lineman ng Suleco at naibalik ang supply ng kuryente pagkalipas ng 20 minutes. Ayon pa kay Salvacion Lamban, ang OIC election officer dito sa Maasin City, sa kasalukuyan balik na sa normal ang pagboto sa nasabing presinto. Samantala, PCBL o Posted Computerized Voters List,
ginamit ng Parish Pastoral Council for responsible voting dito sa Maasin City, probinsya ng Southern Leyte, para mas mapadali ang paghahanap ng mga pangalan ng mga botante na boboto ngayong araw. Sabi ni Reverend Father Attorney Godo, ang coordinator ng PPCRB ng Diocese of Maasin, dati pa binigyan na sila ng pahintulot ng Commission on Election o COMELEC na magamit ang PCBL para matulungan ang mga botante para mas mapadali ang paghahanap ng kanilang presento kung saan sila boboto. So far, may mga botante na nagpupunta sa COMELEC office dito sa Maasin City para magtanong kung bakit hindi nahanap ang kanilang pangalan sa naturang listahan ng COMELEC. Mula dito sa DYDM CMN Maasin City, Southern Leyte, ako si Jivic Abis Ipis, nag-ulat live para sa Election 2019 Nationwide Broadcast. Thank you. Maraming salamat, Jevic. Ito naman, RGMA Super Radio Cebu. Botohan sa ikalamang distrito ng Cebu na nanatiling maayos. Norman Mendoza. Norman. Yes, Ali, dito naman sa 5th District ng Cebu, ito ay may labing-isang bayan ng Borbon, Carmen, Casmon, Compostela, Liloan, at itong Danao City. Samantalang mayroon namang 4 doon sa isla ng Camotes, katulad ng lungsod ng Pilar, Oro, San Francisco at itong sa Todela. Maayos at matiwasay naman ang kaganapan sa botohan dito sa 5th District ng Cebu at wala naman gaano masyadong problema. May ilan na mga VRB na hindi gumagana pero nakakaboto pa rin itong ating mga botante base doon sa mga list na lang ng COMELEC at doon na nahanap ang kanilang mga pangalan. Wala rin tayo na experience dito na power outage dito sa 5th District. Siguro yung exciting na medyo magulo na mga lugar dito sa Cebu, itong mismong Cebu City area at saka itong bayan ng San Fernando doon sa southern part ng Cebu dahil may mga barilan at ito namang Cebu City area ay magdatugali itong sinusuportahan ng ating presidente laban doon sa incumbent mayor ng Cebu City. So tatahakin pa din natin ang iba pang mga lugar dito sa may 5th District at dati itong Danao City ay magulo na syudad pero sa ngayon base sa mga interview natin sa mga botante dito at hindi na magulo sa ngayon itong Danao City. May tumatakbo dito na mag-anak ng presidente, mga Duterte rin ang apelyido laban sa mga Durano, ang mga angka ng Durano na dati mga political power dito sa syudad ng Danao. So far, yan ang mga pinakahuling kaganapan mula dito sa 5th District ng Cebu. Ako si Norman Mendoza sa Super Radio Cebu, nakatutok sa eleksyon 2019. Thank you, Norman. Lipat tayo RGMA Baguio. Tommy Aris, yung BCM sa San Luis Elementary School, pumalya sa pag-umpisa pa lang ng botohan. Mac? Sumabay sa pagbubukas ng botohan ang pagpalya ng isa sa mga vote counting machines sa San Luis Elementary School sa Baguio City. Ayon kay Joanna Badcao, chairman ng presinto, ginawa na ng troubleshooting ang BCM, ngunit tigu silang mapagana ito. Samantala ang botohan ay nagpapatuloy sa kabila ng aberya at ang mga balota ay inilalagay sa isang selyadong lalagyan at planong isagawa na lamang ang manual transmission. Dagdag pa ni Chairman Badcao, umaasa silang mapapadalhan sila ng isa sa mga 20 contingency VCMs sa pagpapatuloy ng botohan. Gayunpaman, ang mga botante ng presinto ay kampante na mapapabilang ang kanilang mga boto. Ako si Mac Tommy Aris ng RGMA Baguio, nakatutok sa eleksyon 2019. Okay, so palyado sa RGMA Baguio yung VCM. Ito naman, ilang problema din sa mga VCM naranasan sa Kalibo, Aklan. Naku, may 2 arestado din sa gun ban. Ava Marie Moises ng RGMA Kalibo, good morning. Yes, Ali Igan, good morning. Good morning. Manatiling mapayapa ang pagsagawa ng eleksyon 2019 dito sa probinsya ng Aklan. Nagsa ang mga botante sa iba't ibang mga paralan para makapagkas ng kanilang boto simula pa kaninang 6 ng umaga sa kabila ng grabing init ng panahon dito sa probinsya. So far, organized naman ang pagpila ng mga botante patungo sa kanilang boto. Wala namang gaanong kaitalang sa vote machines o BCM maliban lang sa iisa sa bayan ng Banga na nagpaproduce
transfer jam na mabilis namang naisaayos. Samantala, 2 lalaki naman ang arestado matapos mahuling armado ng mga baril sa ginawang checkpoint ng PNP sa bayan ng Madalag, probinsya ng Aklan, pasado alas 6 ng gabi. Inila ng mga suspect na si Eleuterio ng Tapas Capiz na nahulihan ng isang kalibre 38 at arestado naman si Yolito Resurrección na taga Tapas Capiz matapos makonfiscate galing sa suspect isang 25. Parehas na nakakulong sa ang 2 suspect. Ako si Ava Marie Moises ng Super Radio Kalibo, nakatutok sa eleksyon 2019. Maraming salamat, Aba. Pasalamatan din natin ang ating mga sponsors sa DCWB Election 2019 coverage. McDonald's, Jerry's Grill. Kung pagkain Pinoy hanap mo, lugar na bubusog sa pamilya at mga kaibigan mo, tara na sa Jerry's Grill. Lichas Lechon, sarap espesyal pagbati ang hatid sa atin ng Lichas Lechon at Lichas Lechon all-around sauce. Chooks to go. Eleksyon 2019. Balikan natin si dating COMELEC magkakasunod na ulat ng pagpalya ng It's weird. I think that's not... Dapat hindi nangyayaring yun yan kasi pang-apat na automated election na ito eh. This should run smoother eh. Baka naman kasi nga yung naging maintenance and storage ng mga machines. But could it be? We asked them before eh. Before they exercised the option to purchase, I talked to some members sa COMELEC. Sabi ko, dapat i-check nyo isa-isa yan, lahat ng machines. Sabi nila, gagawin daw nila eh. But I don't know what's happening. Diba may kontrata din yun? May hiwalay na kontrata for... May nanggugulo. Nakakalungkot. As in, and you know, you receive reports na yung hindi tama ang pagbilang ng boto sa sumisip, na sa Romblon, di ba, may problema. Sa Kainta, ano sa Kainta? yung mga VRVMs, yung may problema daw sa biometrics ng EDCVL when they verify. So, nagka-problema sa voting in some areas. And yung iba, like for example, Cotabato, South Cotabato, may nag-text sa akin, yung kaibigan ko waited for 2.5 hours to vote. Dahil pinagsama yung mga iba-ibang clustered precincts para isang makina na lang gagamitin. Pwede ba? Oo, parang 2.5 hours, sobra naman yan. Hindi naman dapat yun. Hindi ko alam bakit. Tignan natin. Sana wala epekto nga itong But yung importante yung sa Romblon, ha? Yung sa Romblon. Yung isa lang ang sinade. Ojongan. Sa Ojongan yun. 2 barangay na natanggap ko. Pag yung isang kandidato, sinade yung sarili niya, di ba? Kaya nga. Pagkatapos, pag feed sa ballot, overvote. Sabi ng BCM, overvote. Pagkatapos, it happened in another barangay also na overvote. Parang sabi ko. So sa balota, kasi kunyari makita mo shaded na, marereklamo mo. Pero pag binigay mo sa akin wala pang shade, nilagyan ko ng shade, pagpasok ko isang boto lang ako, nag-overvote, baka may mga... May problema sa sistema yan. Kasi dapat isa lang ang boto na binasa ng sistema because isa lang oval ang sinade mo. So I pointed that out to COMELEC, so let's hope they can do something about it. Ito bang BCM pinakamoderno to? O may mga bago na Alam mo, basically two methods of automated elections eh. Yung DRE, yung touchscreen, at saka yung optical scan machine. Optical scan, which is the paper-based na ginagamit natin. Okay. Pero, just like an SUV, di ba? May SUV at saka may sedan. Okay. Dalawang klase yan. Pero maraming brand ng SUV. Maraming brand na sedan. Pwede kang kumuha ng magandang SUV, or pwede ka rin kumuha ng pangit na SUV. But it's still an SUV. It's still a truck, di ba? So, ang point ko naman dyan, bakit natin binili? Because I'm thinking, itong mga ganitong machines, as madaling maluma. Ganun diba? As in, yung rate of obsolescence niyan, hindi ba? Mabilis maluma. Ba't natin binili? Tayo lang mas maganda nag-lease no, maraming gumagamit naman yan. Maraming gumagamit ng optical scan machines. Pero leased, is it? Yung iba, well, in the US, some counties use optical scan machines. Pero maganda maganda pagka-store, as in controlled temperature, naka-aircon. Nakita ko yung maintenance. Pumunta ko isang beses sa ibang states doon eh. Tingnan ko, ang ganda ng pagka-store. Pagbalik ko sa pagkita dito. Nagkaroon ka ng pagkakataon na bisitahan yung bodega kung saan hindi temperature controlled na. Di ba tsaka sa Laguna na naging issue na yan na
yung mga pinabantay doon, hindi naman technically, wala, nakabantay lang. Pero pag minagmomos, hindi alam paano gagawin. Yung mildew. Ano sa humidity, kalaban natin yung mildew eh, di ba? Exactly. That's why they should have... Ano yung mold? Tapos pati yung warehouse sa Laguna is nirerentahan ng Comelec, di ba? Hindi naman sa kanila. Hindi naman sa Comelec din yun. So doble-doble ang gastos natin. Tapos every 3 years yun ang gagamitin natin. Kagaya nga, may problema. Yung ibang states kasi, yung ibang countries, ginagamit lang counting machines kasi paratis lang nag-election. Every so often, like sa US, sa Bay Area, every so often, mag-election sila for resolutions, etc. So, sulit yung makina. Sa atin, once every 3 years, parang, di ba? Worth it. Kaya dapat mali nga yung ibang takot ng ilan na sinasadya itong problema ng BCM para bumalik tayo sa mano-mano sa susunod na eleksyon. Hindi yun ang tinakda ng saligang batas. Pero moving forward na, pagdating ng 2022, ito nga midterm pa lang ito. Paano pag presidential elections? Yan ang dapat, kung tatakbo ka sa 2022, dapat matatakot ka na ngayon. Because? Ayan, pwede mangyari sa atin eh. Exactly. This can happen these problems can happen and exacerbate in 2022. So what I say is that you don't just, kasi yung sasabi, look at Smartmatic, look at the machines. They don't look at the process. How is it stored? Sino nag-configure? Sino may control ng balot? Sino may control ng ballot face? Dami. Dami sa proseso. Di na alam. Maraming hindi alam yung proseso. So they might think, ay, walang problema yung automated election. Bakasyon lang ako. Pagkatapos doon, tak-tak, the election will learn by itself. Teka, Goyo, baka hindi ka naman ang tatay nito. Sumaradyo, DZWB, Ginang mo sa Malay-Balay, Bukidnon. Ginang, muntik ng manganak. Muntik lang. Sa loob ng botohan. Nireject ng BCM eh. Johnny Failago, DXDD, CNN. Johnny. Isang ginang ang kamuntikan ng mga sa voting center ng Barangay Bangkod, lungsod ng Malay-Balay kanina. Mabuti nilang pinauna sa pila at matagumpay na nakabuto bago pa ito dinala sa Responding Rescue Team sa pinakalapit na ospital. Samantala, dinala naman sa pagamutan ang coordinator ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting sa Mailag Parish na si Melvin Villo at ang asawa nitong si Teresita nang maaksidente ang sinakyang motorsiklo. Pagkalat nasa mabuting kalagayan na ang mga ito, hininda pa rin ang natamong sugat sa disgrasya. Sa iba namang balita, paper jam, malfunction sa mga vote counting machine, ang dahilan kung bakit unti-unti nang tumataas ang pila sa mga botante dito sa Malay-Balay City Central School. Paper jam. Nag-alala pa rin ang ibang botante baka maubusan sila ng oras. Patuloy naman ang pagbibigay tulong ng mga volunteers ng PPSRD sa mga botante sa paghahanap ng kanilang mga pangalan at voting precinct para mas mapadali pa ang proseso ng halalan. Mula dito, sa DXDB Radio Bandilio, Malay-Balay City. Ako si Johnny Failago ng DXDB Radio Bandilio, Semen Malay-Balay. Sumaradyo, DZWB, Last Report! Eleksyon 2019. Naka, wala na tayong oras. Kung nanganak ka sana, ipapangalan mo sa anak? Saan? Doon sa botohan. BCM. Malayo, ha? Okay, papaalam na po kami. Parting words, Goyo. Be vigilant po. Kung may makita kayong problema, please have it recorded in the minutes of voting. Yes. Please, kung may makita kayong problema, just don't let it, wag mo, wala na yun, wala na magawa. May magagawa pa tayo po. We have to be vigilant. Sayang yung boto nyo, kada sayang boto. And Comlec, please look at what's happening in Basilan and Romblon kasi medyo, it's very disturbing na narinig ko what's happening there. Sobra. Okay, thank you. Ali? Oo, kami pa sa mata lang papaalam, pero tuloy-tuloy pa yung ating special coverage na election 2019. Manatili lang po kayong nakatutok dito sa amin. Wala kang voters pa baon? Wala. Bantayan lang po ang boto nyo. Okay, God. Lagi namin paalala ni Igan sa inyo, lalo pa ngayon na tayo pumipili. Pagdasal natin. Oo, manalangin po tayo. Always remember, don't ever forget, God is so good. All the time. Thank you, Lord. Thank you, God.